Ito pala ang kwento ng San Juanico Bridge na nagdudugtong sa bayan ng Samar at Leyte. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Ang San Juanico Bridge ay isang mahaba at hubog na tulay na nagdudugtong sa Leyte at Samar. May haba ito na 2.16 kilometro at gawa sa bakal. Mahalaga ito sa kalakalan, paglalakbay, at turismo sa Eastern Visayas. Pagsisimula ng proyekto, late 1960s. Noong huling bahagi ng 1960s, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay nagpasimula ng malalaking proyekto sa bansa. Isa rito ang San Juanico Bridge. Gusto ng gobyerno na pagdugtungin ang Leyte at Samar para mas mapadali ang biyahe at mapalakas ang ekonomiya. Sinasabi rin na regalo ito ni Marcos para sa kanyang asawang si Imelda Marcos, na tubong Leyte. Pinondohan ang tulay gamit ang tulong pinansyal mula sa Japan bilang bahagi ng bayad pinsala sa World War II. Mga Hapones ang tumulong sa disenyo at konstruksyon. Nagsimula ang paggawa ng tulay noong 1969. May mga kwentong bayan noon na may halong dugo ang semento para tumibay ang tulay, pero wala itong patunay, kwentuhan lamang ito ng mga tao. Pagbubukas ng tulay, 1973. Natapos ang tulay makalipas ang 4 na taon, noong 1973, na may gastos na 154 na milyong piso. Binuksan ito noong July 2, 1973, kasabay ng kaarawan ni Imelda Marcos. Noong panahong iyon, ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Mga unang taon ng paggamit, 1970s hanggang 2000s. Malaki ang naitulong ng tulay dahil hindi na kailangang sumakay ng barko o ferry para makatawid mula Leyte papuntang Samar. Noong una, tinawag itong White Elephant o sayang na proyekto dahil kaunti lang ang dumadaan. Pero kalaunan, dumami ang gumagamit at naging mahalaga ito. Noong 2002, may barge, malaking bangka na may karga, na bumangga sa tulay at nagdulot ng 25 na milyong piso na pinsala. Kalaunan, may bahagi ng tulay na gumalaw ng kaunti dahil sa pagod na ang bakal. Naging sikat din ito sa pelikula, tulad ng Hari ng Stunt, noong 1981. Typhoon Yolanda, 2013. Noong 2013, tinamaan ng Super Typhoon Yolanda ang Leyte at Samar. Bahagyang nasira ang tulay, pero mabilis itong inayos at muling binuksan sa loob lamang ng 1 buwan. Malaki ang tulong nito sa pagdadala ng relief goods at tulong sa mga nasalanta. Modernong panahon, 2018 ngayon. Noong 2018, napagdesisyonan na lagyan ng LED lights ang tulay para maging maganda sa gabi. Formal itong binuksan noong October 20, 2022. Dahil luma na ang tulay, mahigit 50 taon, noong May 2025, nilimitahan ang bigat ng mga sasakyang maaaring dumaan. Noong December 2025, binuksan muli ang tulay pero may limitasyon pa rin sa timbang ng mga sasakyan. Plano ng gobyerno na ganap itong ayusin sa 2026. May plano rin ang gobyerno na magtayo ng ikalawang tulay sa pagitan ng Babatngon, Leyte at Santa Rita, Samar dahil matanda na ang kasalukuyang tulay. Sa kabuuan, ang San Juanico Bridge ay hindi lamang tulay, ito ay simbolo ng kasaysayan, politika, pag-unlad, at katatagan ng mga taga-Eastern Visayas. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!